Magic, ang lihim na kapangyarihan sa likod ng realidad. Ang salitang magic ay umaalingaw ng isang bagay na sinauna, misteryoso at lubhang personal. Ngunit ano nga ba talaga ang magic? Mula sa mga aklat, pelikula at alamat, tayo'y inilulugar sa isang daigdig kung saan ang imposible ay nagiging posible, kung saan ang mga mangkukulam, babailan at salamangkero ay taglay ang mga kapangyarihang pawang lampas sa pangkaraniwan. Subalit nananatili ang isang dakilang tanong, totoo ba ang magic o isa lamang itong alamat na isinilang mula sa pag-asa at takot ng sangkatauhan? Maaari ba nating bilang ordinaryong tao baguhin ang realidad gamit lamang ang lakas ng isipan? Iyan ang unang tanong na sumibol sa diwa ng bawat naghahanap, bawat kaluluwang nagnanais unawain ang sining na ito. Ngunit upang tunay na maarok ang magic, dapat nating iwaksi ang mga ilusyon at maling pag-unawa na naipon sa mahabang panahon. Ang magic ay hindi palabas ng entablado, hindi rin ito mga patibong ng ilusyon o sakit ng puwersa laban sa realidad. Sa kanyang kaibuturan, ang magic ay landas patungo sa pagkatuklas sa sarili, isang tahimik na paglalakbay papaloob, nagbubunyag ng mga nakatagong puwersa na tahimik na humuhubog sa ating mundo. Ngunit paano ba ito gumagana? At anong mga katotohanan ang matagal nang itinuro sa atin na ipagsawalang bahala? Manatili ka dahil maaaring magbago ng lubusan ang iyong pananaw sa realidad matapos mo itong matutunan. Hindi nakikitang enerhiya, ngunit laging naroroon, tulyapan ng iyong araw-araw. Ilang beses mo bang naramdaman ang presensya ng isang bagay na hindi mo man nakita ay batid mong totoo? Nasubukan mo na bang pumasok sa isang kwarto at maagap na damhin ang bigat ng tensyon kahit walang salitang namutawi? Or di kaya'y marinig ang isang awitin at bigla kang balutin ng matinding damdamin, waring binuhay ang mga gunita ng nakaraan? Ang mga karanasang ito ay hindi basta-basta nagaganap. Ipinahahayag nila ang isang malaon ng katotohanan. Palagian tayong nakikipag-ugnayan sa mga enerhiya, panginginig at damdamin na di nakikita, ngunit siya palang lihim na anyo ng ating daigdig. Dito nagsisimula ang magic. Kamalay na ang daigdig ay hindi lang binubuo ng pisikal na bagay at materyang mahahawakan, kundi isang malawak na larangan ng enerhiya kung saan ang lahat ay may kaugnayan at epekto sa isa't isa. Bawat bagay sa sansinukob ay umaalingaw sa iba't ibang antas ng panginginig. Ang mga panginginig na ito ang nagiging kulay, tunog, pandama at damdamin. Ang paraan ng ating pag-unawa sa mundo ay nililikha ng mga pattern ng panginginig na tayo mismo ang bumubuo sa ating kalooban. Ang iyong mga kaisipan, damdamin at paniniwala ay hindi lamang nananahan sa iyong isipan. Ito'y lumalaganap, bumabalot at bumabalik sa iyo bilang mismong realidad. Ito ang dahilan kung bakit dalawang tao na magkakasama sa isang pangyayari ay maaaring dalhin ang magkaibang karanasan pauwi, sapagkat ang realidad ay hindi lamang basta ang mga nangyayari sa atin, kundi kung paanong tayo ay nagpapasya kung paano makisalimuha rito. Magic at pagbabagong loob. Sa pinakapuso nito, ang magic ay hindi ukol sa pag-angkin ng kapangyarihan sa panlabas na daigdig.
kundi tungkol sa pagbabagong loob. Ito ang alkimyang bumabalot sa ating pagkatao, isang masinsinang proseso ng lakas loob, pagninilay, at pagtatanong sa lahat ng ating pinanghahawakan. Anumang nagaganap sa ating kaibuturan ay masinop na naipapahayag sa mundo, at anumang nangyayari sa panlabas na paligid ay siya ring sumasalamin sa ating kalooban. Kaya't ang tunay na mangkukulam ay hindi nagtatangkang kumontrol, kundi magtakda ng pagkakabagay. Dapat na magkaisa ang isipan at puso, laging dalisay at payapa, bago lumitaw ang anumang pagbabagong nakikita ng iba. Ang mangkukulam ay hindi ang nagsusupil ng realidad. Sila ay mga natutong makilakbay sa agos ng mas malalalim na puwersang bumabalangkas sa daigdig. Dito nag-uumpisa ang tunay na magic. Magic, isang sinaunang pamana na nakatago sa giting ng araw. Mula pagsilang ng sibilisasyon, naging sining na sagrado ang magic. Ipinasa at iningatan sa iba't ibang anyo, kadalas ay nakalantad, ngunit hindi nakilala maging ng mismong tumitingin. Ngunit ano nga ba talaga ang magic? Hindi ito basta misteryong okultismo, nilihim na iniingatan ng mga mistiko. Ang magic ay daan tungo sa pagtransforma ng sarili, isang pamamaraan upang maunawaan at mahubog ang mismong realidad na tinitirhan. Sa kasaysayan, ang magic ay naging isang koleksyon ng mga kasanayang naglalayong hubugin ang ating pagkatao, isang proseso ng pagtuklas sa tunay na kalikasan ng sarili at kapangyarihang personal, at isang malalim na kamalayang nagbibigay diin na ang realidad ay hinuhubog ng panginginig, kamalayan at intensyon. Ang tunay na magic ay hindi pagkontrol sa mundo, kundi pagkatutong tumabay sa agos nito. Kaya nga't ang lahat ng dakilang mangkukulam, mistiko at alkimista ay iisa ang dakilang turo. Kilalanin mo ang iyong sarili. Dahil tanging sa pag-unawang masinsinan sa sarili, nag-uumpisang magbago at tumibay ang ating abot at bisa sa mundo. Ngunit paano nga ba nagaganap ang pagbabagong ito? Ang sagot ay matutunton sa sinaunang sining ng alkimya, hindi upang gawing ginto ang tingga, kundi isang proseso na higit pang makapangyarihan. Manatili, dahil ang susunod nating pagtalakay ay magbubunyag ng tunay na kahulugan ng pagbabagong loob. Alkimya, ang sining ng tunay na pagbabago. Magmula pa noong unang panahon, nababalot ng hiwaga ang alkimya. Maraming nag-akalang ito'y tungkol sa pagpapalit ng mababang uri ng metal tungo sa ginto o paghahanap ng kawalang kamatayan sa eliksir ng buhay. Ngunit ang diwa ng alkimya ay higit pa sa materyang hangarin. Ito'y sumasaklaw at umahawi sa larangan ng espiritu, itinatanghal ang landas ng pagbabagong loob, nililinang ang sariling kaalaman, paglampas at kamalayan na ang totoong pagbabago ay nagmumula sa pinakaloob ng ating sarili. Tinuturo ng alkimya na ang tao ay binubuo ng tatlong pangunahing sangkap: katawan, isipan, at espiritu. Ang tatlong ito ay mahigpit ang kaugnayan, at ang balanse nito ang susi sa pag-angkin ng kabuuang kapangyarihan. Ang gawain ng alkemista ay hindi pagmamanipula ng panlabas, kundi ang pag-uugnay at pagharmonya sa mga lakas na namamayani sa loob ng sarili. Ang katawan, isidlan
ng pagbabago. Ang katawan ay ang pundasyon ng ating pag-iral, tidlan ng lahat ng ating karanasan sa materyal na mundo. Sa alkimya, hindi tinitingnan ang katawan bilang mas mababa kaysa espiritu, kundi bilang napakahalagang kasangkapan ng transformasyon. Sa loob ng katawan nagaganap ang paglilinis, pagtutunaw, at integrasyon. Ang isang malusog na katawan ay nagpapahintulot sa enerhiya na dumaloy ng malaya, kaya't bigat ang binibigay ng mga sinaunang alkimista sa balanse, disiplina, at paggalang sa ritmong likas ng kalikasan. Ang isipan, ang laboratorio ng alkimista. Ang isipan ang nagsisilbing hudyat ng tunay na transformasyon. Ang kaisipan ng tao ay may kapangyarihang nililikha at sumisira, nagtataas at nagbibilanggo. Karamihan ay bihag ng kanilang limitadong paniniwala, takot, at padron ng pag-iisip na paulit-ulit na nagpaparamdam ng hilahil. Sa alkimya, ang isipan na puno ng takot at ilusyon ay katulad ng tingga, mabigat, madilim, at hindi lantay. Ang tinggang ito ay kailangang baguhin sa pamamagitan ng meditasyon, pagre-refleksyon, at paglinang ng mga birtud tulad ng pasensya, karunungan, at pag-ibig. Tanging sa gayong paraan, naging mahina, maranaw ang isipan, at kaya nitong makita ang liwanag sa likod ng katotohanan. Espiritu ang walang hanggang ginto. Ang espiritu ang tunay na ginto ng ating pag-iral, walang hanggan at di masisira. Hindi tulad ng katawan at isipan, hindi kailangang baguhin ang espiritu. Ito'y kailangang tuklasin, buhayin muli mula sa balabal ng di pagkaalam. Sa pagkakaisa ng katawan at isipan, usa at likas na lilitaw ang liwanag ng espiritu. Siyang gagabay at magdadala sa individual sa mas malalim na kaalaman at kaliwanagan. Alkimya, mapa ng ebolusyon ng kamalayan. Sa pamamagitan ng prosesong ito, ang alkimya ay hindi lamang pagmamasid ng mga mistiko, kundi isang mapa ng personal na ebolusyon, isang sistema ng pagkakahanay sa mas makapangyarihang lakas ng ating pag-iral. Ngunit ang transformasyon ay hindi nagaganap sa isang iglap. Dumadaan ito sa hakbang ng dahan-dahan, gatla sa bawat yugto, gaya ng mismong siklo ng alkimya. Ang landas ay nagpapatuloy, sumasailalim sa paglilinis ng sarili, ang pagkakalang ng lumang ako, pagbitaw sa lumang balatkas upang tanggapin ang bago. Muli, manatili, ang susunod nating paghahayag ay lilimi sa pinakamalalim na lihim ng tunay na alkimyang pagpapabago. Mga yugto ng transformasyon sa alkimya, ikinakatawan ng alkimya ang proseso ng pagbabago sa pamamagitan ng ilang yugto. Bawat isa'y naglalarawan ng kalaliman ng paglago ng pagkatao. Hindi lamang ito mga talinghaga, kundi mga karanasan ng kaisipan at espiritu na dapat maranasan ng bawat naghahanap ng katotohanan. Nigredo, ang kadiliman at pagwawasak ng luma. Ang unang yugto ay nigredo o kadiliman, sandali ng walang ibang magagawa kung hindi harapin ang sariling anino, sariling limitasyon. Ito ang yugto ng pagkatunaw ng dating sarili, kung kailan ang mga lumang paniniwala, takot, at ilusyon ay unti-unting bumubuwal. Madalas, mapait ang prosesong ito. Pumapalag ang ego, ayaw magbago,
nananatiling kapit sa dati. Ngunit kailangang dumaan dito upang mapatibay ang landas ng tunay na pagbabago. Sa maraming espiritual na tradisyon, tinatawag itong Gabi ng Kaluluwa, isang masusing panahon ng sariling pagsisiyasat at panloob na pakikibaka na nagwawakas sa tagpo ng liwanag. Albedo, paglilinis at liwanag ng loob. Sinusundan ito ng albedo o kaputian, ang yugto ng paglinis. Sa pagdaan sa dilim, unti-unting sumisipot ang liwanag na matagal nang nakatago sa ilalim ng makapal na putik ng isipan at damdamin. Dito, nagsisimulang mabuksan ang espiritual na kamalayan, nagiging mas malinaw ang isip, humuhupat nagpapantay ang damdamin, nag-usbong ang kapayapaan ng loob, hudyat na nagsisimula ng bumagay ang individual sa mas mataas na antas ng kamalayan. Si Trinitas, karunungan at pagsasanib. Ang ikatlong yugto ay si Trinitas, ang gintong dilaw, ang panahon ng kaliwanagan at integrasyon. Dito napupulot at natutunaw ang mga aral ng nakaraan at nagsisimula ng ipakita ng taong naghahanap ng tunay na karunungan. Ito ang tagpo ng mas malalim na kamalayan, nang nauunawaan ng isa ang kanyang ambag at parte bilang tagapaglikha ng sariling realidad. Sa yugtong ito, ang alkimya ay lumalagpas sa teorya at nagiging karanasan ng tunay na pagbabago. Rubedo, pag-isa ng sarili at pinakataas na kamalayan. Ang huling yugto ay Rubedo, ang pagkulay pula, ang tugatog ng pagkakaisa. Sa puntong ito, ang katawan, isipan at espiritu ay ganap na nagsasanib. Ito ang sandali ng ganap na pagkatotoo ng sarili, ang pagyari ng dating tingga ng pagdurusa at kaduwagan tungo sa gintong liwanag ng kaliwanagan. Dito natatapos ang pagtatanong sa labas, sapagkat natuklasan na ang katotohanan ay matagal nang nananahan sa kaibuturan ng sarili. Alkimya, isang buhay na prosesong walang hanggan. Ang mga yugtong ito ay hindi lamang mga teoryang lumang-luma. Ito ay tunay na proseso na ating dinaraanan araw-araw. Bawat pagsubok, bawat pagluha, bawat paglago, lahat nagsasalamin ng bawat hakbang ng alkimya. Ang tunay na alkimya ay nagaganap sa bawat sandali, sa bawat karanasan, at sa bawat pasya. Mula kaalaman patungo sa paglalapat, paano buhayin ang alkimya sa araw-araw. Ang pag-unawa sa prosesong ito ay simula pa lamang. Ang tunay na tanong, paano natin madadala ang karunungang ito sa mismong realidad ng ating buhay? Ang sagot ay nasa mapagkakamalay na pagsasanay, sa pagbibigay halaga sa bawat isipan at gawi bilang pamamaraan ng tunay na sariling pagsasanay at paglago. Manatili pa, ang susunod nating pagtalakay ay magbubukas kung paano magagawang mapanlikha't tunay ang mga aral ng unang panahon sa makabagong kalakaran. Alkimya, hindi lang sinaunang pilosopiya, bagkus isang buhay na prosesong nagaganap sa lahat. Ang alkimya ay hindi lamang pilosopiya o kalimot na agham mistiko. Ito ay umiiral sa puso ng bawat individual, sa bawat yugto ng ating buhay, kahit hindi natin ito namamalayan. Ang bawat pagsubok na nilalampasan, bawat ugali na binabago, bawat takot na naiigpawan, lahat ito ay mga gawaing alkimya ng loob. Ang tunay na transformasyon ay hindi nangyayari sa mga lihim na laboratorio o lihim na ritual, kundi sa bawat araw, sa bawat sandali ng pamumuhay.
Kapag nilalabanan natin ang pagdududa at binubuo ang tiwala sa sarili, isinasabuhay natin ang alkimya. Kapag kinakalma natin ang poot at ginagawang pag-unawa o pinapalitan ang lungkot ng pagtanggap, nililinang natin ang mga elemento ng sarili. Kapag inaangat natin ang pag-iisip mula pagkakulong patungo sa posibilidad, ginagawang ginto ang tingga ng limitasyon. Sa pamamagitan ng kamalayan sa transformasyon, nagkakaroon tayo ng lakas na hubugin ang ating realidad. Ang mga iniisip natin, emosyon na dinadama, at hangaring binubuo ay sumasalamin at lumilikha ng ating kapalaran. Naunawaan ng mga mangkukulam at alkimista sa kasaysayan ang lihim na ito. Ang realidad ay hindi tuntunin, kundi agos na nililikha at hinuhubog ng kaisipan. Dahil dito, ang pag-alam sa sarili ang naging batayan ng lahat ng tunay na sining ng magic. Hindi maaaring baguhin ng tao ang daigdig nang hindi muna nililinaw ang daigdig sa loob ng sarili. Ang dakilang aral, ang tunay na transformasyon ay hinihintay sa halip ng pagmamadali. Itinuro ng alkimya na ang pagbabago ay dahan-dahang proseso. Walang tunay na mangkukulam na biglang naging bihasa sa isang iglap. Gaya ng metal na nililinis at tinatapyas sa apoy, dapat ding subukin, linisin, at disiplinahin ang isipan at kaluluwa. Dahil dito, pasensya, pagtutok, at tapat na dedikasyon sa sarili ang pinakamahalagang pundasyon ng tunay na pagbabago. Ang pag-unawa sa mga prinsipyo ay unang hakbang. Ngunit paano nga ba isinabuhay ng mga dakilang isipan ng kasaysayan ang mga prinsipyo ng magic at alkimya? Sa pagdaloy ng panahon, inialay ng mga alkimista, mistiko, at pilosopo ang kanilang buong pagkatao sa pagpupunyaging tuklasin ang hiwaga ng daigdig at pagbubukas ng tagong kapangyarihan ng tao. Sa susunod, susuriin natin ang mga alamat ng mga pinakadakilang tagapagpanimula sa mundo ng alkimya at magic, yaong mga naghahanap ng katalinuang lampas sa hangganan ng panahon at nagbago ng pananaw natin sa kapangyarihang nakatago sa universo. Ang kanilang mga gawa ang naging saligan ng marami nating kaalaman ngayon. Ano nga ba ang kanilang hinanap at ano ang kanilang natuklasan? Manatili, ang ating susunod na bahagi ay maglalantad ng pamana ng pinakamakapangyarihang alkimista at mangkukulam ng kasaysayan. Ang mga tagahanap ng lihim na karunungan, ang mga nagbunyag ng misteryo ng universo sa buong kasaysayan, na buhay ang mga individual na nangahas lampasan ang mga tanikala ng kanilang panahon, lumusong sa mga lihim ng unibersong nakatago sa mata ng karaniwan. Ang kanilang mga gawa ay madalas na hindi naunawaan o kaya'y itinakwil. Ngunit sila ang naglatag ng batayan ng makabagong esoterikong tradisyon. Ibinunga ang diwa sa agham, filosofiya at espiritualidad. Paracelsus, ang alkimistang nagbago sa daigdig ng medisina. Si Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, mas kilala bilang Paracelsus, ang nagpasiklab ng rebolusyon sa medisina. Hindi tulad ng mga tagagamot ng kanyang panahon, naniniwala siyang ang sakit ay hindi lamang birada ng laman, kundi bunga rin ng kawalan ng balanse sa enerhiya at espiritu.
Pinagsama niya ang alkimya at panggagamot na may paniniwalang ang universo ay isang dakilang botika, puno ng mga lunas na handog ng kalikasan. Isa sa kanyang tanyag na aral ay ang doktrina ng mga palatandaan, ang paniniwalang anyo at silbi ng halaman ay nagpapahiwatig ng kanilang bisa sa pagpapagaling. Para sa kanya, ang katawan ng tao ay hinugis ng universo at sa pag-unawa sa mga tagong pattern nito, mabubuksan ng tao ang lihim ng buhay mismo. Ang kanyang mga katagang naging handog ng esoterikong kaalaman, ang hindi nakakakilala sa sarili, kailanman ay hindi makikilala ang sansinukob. Heinrich Cornelius Agrippa, ang pilosopo at salamangkero na pinag-isa ang agham at sining ng sihir si Heinrich Cornelius Agrippa, 1486-1535, ay isang pilosopo, alkimista at salamangkero na humubog sa pag-iisip ng kanluraning esoterisismo. Ang kanyang bantog na akda, De Occulta Philosophia, ay nananatiling makapangyarihang batayan ng seremonyal na mahika. Tinalakay dito ang astrolohiya, kabala, alkimya, at ang dakilang estruktura ng universo. Para kay Agrippa, ang mahika ay sagradong agham, isang paraan ng pag-unawa sa ugnayan ng tao at ng transcendente. Naniniwala siyang ang realidad ay isang mahigpit na sistema ng ugnayan. Ang bawat bagay sa materyal na mundo ay sumasalamin sa mas mataas na espiritual na katotohanan. Ang kanyang filosofiya ay nagpatuloy sa loob ng daan-daang taon, luminang ng mga tradisyong okulto. Para kay Agrippa, ang tunay na kaalaman ay hindi maihihiwalay sa espiritualidad, kundi siya mismong daan patungo sa mas mataas na pagkaunawa sa pag-iral. Pamana ng mga tagahanap na Paracelsus, Agrippa, at ang iba pang kilalang pangalan ay hindi lamang mga mistiko, kundi mga tagapagbukas ng landas, mga naghahanap ng kaalaman at pagkakaunawa sa realidad. Ang kanilang mga gawa ay naging haligi ng makabagong karunungan at ang kanilang diwa ay buhay pa rin sa pagkakasalimuot ng ating kasalukuyan. Subalit, nananatili ang tanong, ano nga ba talaga ang hinahanap nila at natagpuan ba nila? Sa susunod, susuriin natin ang pinakalihim na pamanang kanilang iniwan at paano ito ramdam pa rin sa ating panahon. John Dee, tagapayo ng hari na naghahanap ng kodigo ng universo. Si John Dee, ang tagapayo ni Reyna Elizabeth Orestes, ay isang misteryosong figura sa ikasisrasin na siglo, isang dalubhasang matematiko, astrologo at alkimista na naghangad mabunyag ang lihim na kodigo ng universo. Naniniwala si Dee na siya'y nakakatanggap ng mga pahatid mula sa makalangit na nilalang na isinulat niya sa Liber Loagate. Ngunit ang kanyang dakilang obra ay ang pagtatatag ng Enochian Magic, isang kakaibang sistema na pinaghalong banal na wika, mahiwagang talahanayan at dasal pangtawag sa mas mataas na dimensyon. Para kay Dee, hindi panlilin lang ang mahika, kundi daan patungo sa kaalaman ng Diyos at pag-angat ng kamalayan ng tao. Ang kanyang pamana, bagamat nananatiling kontrobersyal, ay patuloy na kinawiwilihan ng mga mag-aaral ng mistikong ugnayan ng wika, kamalayan at realidad. Elena Petrovna Blavatsky, nagpatanim ng karunungan ng silangan sa kanluran. Noong ika-19 na siglo, pinakilala ni Helena
Petrovna Blavatsky ang tradisyong esoterikong silangan sa kanluran. Bilang tagapagtatag ng Theosophical Society, isinakripisyo niya ang kanyang buhay sa pagtutuklas ng pagkakaisang nagbubuklod sa lahat ng relihiyon at mistikong aral. Sa kanyang mga akda, The Secret Doctrine at Aces Unveiled, pinagpapalagay niyang iisa lang ang pinagmulan ng lahat ng sinaunang karunungan, isang universal na kaalaman na nakatago sa likod ng mito at maling paniniwala. Para sa kanya, ang mahika ay hindi pamahiin, kundi agham na naligaw ng panahon, isang pagkaunawa sa ugnayan ng agham, spiritualidad, at mas matatayog na dimensyon. Eliphas Levi, nakatindig bilang ama ng makabagong mahika. Eliphas Levi, ipinanganak bilang Alphonse Louis Constant, 1810-1875, ay kinikilalang ama ng modernong mahika. Sa kanyang akdang Dogma at Ritual ng Mataas na Sihir, binago niya ang imahe ng mangkukulam, hindi bilang bulag na tagasambit ng orasyon, kundi pilosopong pang-espiritual. Kaya niyang mag-ugnay ng tarot sa kabala, ipinaliwanag sa bagong anyo ang mga sinaunang simbolo, ginawang lubos na nauunawaan para sa mga naghahanap ng karunungan. Ipinasok din niya ang larawan ng Baphomet, tagisag ng balanse at pagyakap sa dualidad ng liwanag at dilim, panlalaki at pambabae, espiritual at materyal. Ang mga aral niya hinggil sa kapangyarihan ng kalooban, taklaw ng simbolo, at ugnayan ng lahat ay naging pundasyon ng esoterikong paaralan ng makabagong panahon. Ang mga tagahanap ng katotohanan, hindi sila basta mistiko, bagkus mga tagapaghawan ng landas, naglalaro sa hangganan ng agham, espiritualidad, at lihim ng pag-iral. Ngunit simula pa lamang ang kanilang mga likha. Nananatili ang lalim ng tanong, ano ang kahulugan ng lahat ng ito sa atin ngayon? Ano ang tunay na diwa ng magic, lampas sa mga ritual at kasaysayan? Manatili ka, sapagkat ilalantad natin ang huling nawawalang bahagi, ang pinakapusod ng tagong kapangyarihang umuhubog sa ating realidad. Ang tunay na diwa ng magic, tulay ng nakikita at hindi nakikita. Madalas na ipagkakamali ang magic bilang koleksyon ng ritual, simbolo at lumang kaalaman. Bagaman mahalaga ang mga ito bilang mga kasangkapan, ang mga ito ay panlabas na anyo lamang ng isang mas malalim na hiwaga. Sa kaibuturan, ang magic ay tulay ng nakikita at hindi nakikita, ng material at espiritual, ng nalalaman at hindi pa nauunawaan. Ito'y kamalayan na ang realidad ay hindi batong matatag. Sa likod ng pisikal ay naroon ang puwersang di nakikita, isang kamalayang bumabalot at nag-uugnay sa lahat. Ito ang dahilan kung bakit kaisang palad ng magic ang simbolo, ritual at sagradong kaalaman. Ang mga ito ay hindi lamang pamahiin, kundi wika ng komunikasyon sa pinakalalim na antas ng ating pag-iral. Bakit may kapangyarihan ang simbolo, salita, at ritual? Bakit ang pentagram, puno ng buhay at sagradong geometriya, ay natagpuan sa maraming kultura ng hindi nagkakilala? Bakit may kapangyarihan ng salita at tunog upang bumago ng damdamin, kaisipan, at maging ng bagay? Bakit ang ritual at masidhing intensyon ay kagyat na nagbubunga ng pagbabago sa buhay ng nagsasagawa? Ang sagot
ay nakatago sa prinsipyo ng korespondensya. Lahat ng bagay sa universo ay ugnay-ugnay ng mga padron at panginginig. Noong unang panahon, napag-alaman ng mga mangkukulam na sa paggamit ng simbolo, numero at sagradong tunog, nagkakaroon silang daan sa tagong estruktura ng realidad. Hindi nila kinakalaban ang likas na batas, kundi sinasabayan ang pinakailalim na alon nito. Batas ng sanhi at bunga susi sa magic. Dahil dito, ang batas ng sanhi at bunga kilala bilang karma sa silangan at batas ng pagbalik sa esoterikong tradisyon ay naging mahalagang sangkap ng magic. Bawat gawi, bawat isipan, bawat inisip na hangarin ay nagpapadala ng panginginig na nagbubunga sa material na mundo. Ang tunay na mangkukulam ay hindi iyong nagsusupil ng realidad, kundi iyong nakauunawa at sumasabay sa mga batas na namamalagi rito. Lihim ng tunay na magic, pagpapamalas at lakas ng intensyon, ang kakayahang gawing anyo ang mga iniisip. Alkimya at pagbabago, paglilinis ng diwa bilang pag-abot ng mas mataas na antas ng pag-iral. Pagsisinop at panghuhula, hindi ukol lamang sa hulang hinaharap, kundi pag-unawa sa agos ng nakatagong realidad. Ang tunay na mangkukulam ay hindi nagkokontrol ng daigdig. Pagpus, sumasabay dito. Hindi naghahanap ng kapangyarihan sa taas ng iba ang tunay na mangkukulam, kundi tanikala ng sariling paghuhusay. Hindi niya itinatangkang baguhin ang daigdig, kundi natutong mabuhay sa kanyang agos. Dito nakatanim ang diwa ng magic, pagkaunawa sa ugnayan ng lahat, at kung paanong tayo, bilang mga nilalang, ay maaring umayon sa mga puwersang mas mataas sa atin. Realidad at kamalayan, ang tunay na pinagmumulan ng lakas, ngunit lahat ng ito ay tumutungo sa dakilang tanong. Kung ang realidad ay hinuhubog ng kamalayan, ano ang tunay na pinagmulan ng kapangyarihang ito? Ano ang likas na diwa ng lakas na malaon ng hinanap ng mga mangkukulam, mistiko, at mga pantas? Ang sagot ay matatagpuan sa huling pagbubunyag, pag-unawa kung paanong ang magic ay nag-uugnay sa atin sa tagos sa lahat na puwersa ng paglikha. Magpatuloy sapagkat sa susunod ay sasaliksikin natin ang pinakakaibuturang lihim ng magic. Kamalayan bilang susi ng magic sa pag-usad ng mga siglo, hinanap ng mga mistiko at pilosopo ang likas na katotohanan sa likod ng magic. Sinuri nila ang kalikasang mental, estruktura ng realidad, at mga di nakikitang puwersa sa ating pag-iral. Ngunit sa dulo ng kanilang mga pagtuklas, nariyan ang isang batayang pagkakaunawa. Ang magic ay hindi isang dayuhang bagay. Ito ay kakambal ng mismong pag-iral. Lahat ng ating nararanasan, lahat ng ating pananaw at realidad na nililikha ay hinuhubog ng di nakikitang mga pattern ng mga panginginig, padron, at batas na lampas sa pisikal. Hindi tungkol sa pamimilit sa realidad upang yumuko sa ating kagustuhan ang magic, kundi ang pagkaunawa na ang realidad ay isang buhay na kamalayan na tumutugon sa mismong diwa ng ating pag-iisip. Ito ang dahilan kung bakit sa mga sinaunang aral sa iba't ibang kultura, nauuwi sa isang lihim.
Sa hermetisismo, lahat ay isipan. Ang universo ay paglikha ng kaisipan at intensyon. Sa Taoismo, nakaayon ang tao sa agos ng tao, at ang agos ay di hadlangin, kundi sabayan. Sa Kabala, ang puno ng buhay ay mapa ng paglikha. Nagpapakita kung paanong bumababa ang enerhiya mula sa kawalang hanggan tungo sa materya. Sa quantum physics, ang epekto ng tagamasid ay nagpapakita na ang realidad ay sumusunod depende sa ating kamalayan. Lahat ng ito ay humahantong sa iisang likas na katotohanan. Hindi pamahiin ng magic, yata ito ay agham ng kamalayang nagtutugma sa realidad. Ang tunay na mangkukulam ang nakaayon sa lakas ng paglikha. Hindi isinusuong ng tunay na mangkukulam ang kanyang kagustuhan sa daigdig, kundi sinisikap niyang hanapin ang agos ng paglikha sa lalim ng lahat ng bagay. Ito ang lihim ng pagpapamalas, intensyon, at pagpapataas ng espiritual na antas. Dito rin nagiging malinaw na ang pangunahing aral ng magic ay hindi nakasalalay sa panlabas na ritual, kundi sa pamamahala ng sarili. Ang iyong isipan ang lumilikha ng iyong karanasan, ang iyong damdamin ang humuhubog sa enerhiya sa paligid mo. Ang iyong paniniwala ang nagsasabi ng iyong hangganan. Sa pinakamalalim nitong pagkakaunawa, ang magic ay sining ng pamumuhay kaayon ng mga puwersang lumikha at nagdadala sa universo. Kaya nga't kapag piniling mahalin at alamin ang sarili, natutuklasan ang kapangyarihang hubugin ang sarili niyang mundo. Ngunit ang magic ay hindi lamang transformasyong personal. Isa rin itong pagkaunawa sa ating papel bilang tagapaglikha mismo. Ang lakas na umaayon sa bituin at agos ng dagat ay siya ring lumalago sa ating kaluluwa. Pagkamit ng magic sa panahon ng makabago. Ano nga ba ang kahulugan nito sa kasalukuyan? Paano natin maisasabuhay ang mga matandang katotohanan ito sa gitna ng modernong pamumuhay? Manatili, ang susunod nating pagsaliksik ay magbubunyag kung paano natin magagamit ang kaalamang ito upang pagbaliktarin ang ating sarili at ang mundong nakapaligid sa atin. Magic, ang susi sa pagtaglay ng kamalayan at realidad. Ang magic ay hindi ilusyon ni hindi nalimot na tradisyon ng lumipas. Ito ang alkimya ng kamalayan, pagkaalam na ang realidad ay hinuhubog ng pananaw, layunin at isip. Tayong tanan, sa katotohanan, ay mga salamangkero sa iba't ibang yugto ng paggising, palaging lumilikha, umaapekto at nakikipag-ugnayan sa di nakikitang mga puwersa ng pag-iral. Subalit, ang pag-unawa sa magic ay simula pa lamang. Ang tunay na hamon ay ang pagsasagawa nito. Paano natin maisasama ang nalalaman natin sa pang-araw-araw? Paano natin mapapakinis ang mundo ng loob upang lumapat ang labas na realidad sa pinakamataas nating layunin? Paano natin hahawakan ang sariling pag-unlad, ang maging tagapaglikha, hindi lamang pasibong manonood? Ang sagot ay nasa kamalayan at praktika. Bawat sandali ay pagkakataon ng alkimya. Sa pagtilapon ng takot upang maging tapang, isinasabuhay natin ang magic. Sa pagbabago ng isipan mula pagkakapiit patungo sa kinalalagyan ng posibilidad, muling nililikha natin ang mundo. Sa pagtatagpo ng isipan, damdamin at kilos sa agos ng buhay,
Nakakaugnay tayo sa lakas na lumikha ng daigdig. Ito ang tunay na pangarap ng pagiging salamangkero, hindi ang magsupil ng realidad, kundi ang maunawaan ang pinakamasalimuot na agos nito at sumabay roon. Pangwakas, ang kapangyarihang nasa loob sa huli, ang magic ay hindi tungkol sa simbolo o ritual, kundi sa pagkatuklas ng kapangyarihang matagal nang nakabaon sa ating pagkatao. Kapangyarihang magbago, lumikha at lumapat sa agos ng buhay, hindi sa bisa ng puwersa, kundi sa lakas ng pag-unawa. Ano ang iyong palagay? Naranasan mo na bang lagyan ng anyo ang paligid mula sa puwersa ng iyong isipan, damdamin o layunin? Naniniwala ka bang may saysay ang kamalayan sa takbo ng universo? Ibagi ang iyong mga salamin at saloobin. Nais kong marinig ang iyong kwento. Salamat sa iyong panonood. Naway mapuno ng pagkatuklas, karunungan at transformasyon ang iyong paglalakbay sa paghahanap ng lihim na katotohanan ng magic.